Oo. Ako, ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Handa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makipagkasundo sa pamilya Duterte. Ito ay sa gitna ng gusot na kinakaharap ng dalawang pamilya na lumala pa matapos ang pag-aresto at pag-turnover sa International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa BBM podcast na ipinost sa social media ni PBBM, sinabi ni Pangulong Marcos na mas nais niya na maging mapayapa ang pagtatrabaho ng lahat. Ako, ang habol ko ay yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako, laging akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na, alika, magtulungan tayo. Diba? Kahit hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin nyo yung trabaho pero huwag na tayong nanggugulo. Hindi rin makikialam ang Pangulo sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Yung impeachment, nasa Senado na yan. Pabayaan natin sila, may proseso yan. Pabayaan natin ang proseso. Ako, basta ang nasa isip ko, tapos ng eleksyon, balik sa trabaho. Gawin na natin lahat with the new lessons learned. Samantala, inilahad ng Pangulo ang iniwang leksyon sa naging resulta ng eleksyon. Ayon kay Pangulong Marcos, ipinapakita nito na sawa na sa pamumulitika ang tao at hindi sila kontento sa naging serbisyo ng gobyerno. Ang mensahe sa amin lahat, hindi lamang sa akin, kundi sa aming lahat, tama na yung pamumulitika ninyo. At kami naman ang asikasuhin ninyo. Tama rin naman eh. Yan naman talaga ang dapat natin ginagawa. Disappointed ang tao sa serbisyo ng gobyerno. Hindi nila nararamdaman at masyadong mabagal ang galaw ng pagbubuo ng mga project na hindi pa nila maramdaman. Paliwanag ng Pangulo, tumutok ang kanyang administrasyon sa mga malalaking proyekto na hindi naman agad nararamdaman ang epekto sa tao. Kaya naman mas bibigyang atensyon anya niya ngayon ang maliliit na hinaing at problema ng mamamayan. Ito talagang na-realize ko na hindi natin nabigyan ng sapat ng atensyon yung mas maliit na bagay. Yung para maging masagbaginhawa ang pang-araw-araw ng buhay ng tao. Yung pila sa tren, yung traffic, yung mga ganyang klase. Para naman mas maginhawa ang buhay ng tao. Kasi iniisip ko, hindi, pag pinaganda natin yan, gaganda rin. Anong gagawin natin ngayon habang inaantay immediate, anong gagawin natin ngayon? Ayun ang talagang bibigyan natin ng atensyon ngayon. May babala rin si Pangulong Marcos sa mga miyembro ng gabinete na hindi magtatrabaho ng maayos. Yung mga hindi ako happy, tinanggal ko na. Kung hindi sila nakapag-perform na mabuti, ito nga, sasabihin, pakinggan niya yung tao. Sa tanong naman kung papaano siya dapat nakilalanin bilang leader, sagot ng Pangulo, I want to be respected but maybe fear is better. sa huli, may iniwan ring mensahe si PBBM sa publiko. Lagi kaming nakikinig sa kanilang hinain, sa kanilang nagiging problema at tinahanapan natin ng long-term solutions. At ngayon, talagang ipamadaliin na namin yung immediate solution. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.